Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa Abante, abante.com.ph tungkol sa ginagawa ni Attorney Cristina Conte, tumatayong abogado ng mga alleged EJK victims. Lumalabas na wala pala silang mga testigo, walang as in. Ngayon pa nagsisimula. Ito, title, ICC Assistant to Counsel, kinalampag mga biktima ng Duterte drug war, inokray ng mga citizens. Ano ba yung inokray? Yung pala binatikos, binanatan. Ito, nanawagan si ICC Assistant to Counsel. Actually, hindi na siya Assistant to Counsel ICC dahil hindi naman siya ni-recognize ng ICC. Ano na lang daw, abogado siya ng mga alleged EJK victims. Cristina Conte sa mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulo na mag-report sa kanila. Ano ba yan? Ngayon pa? Okay, ito ang panawagan. Biktima ka ba ng giyera kontra droga ni Rodrigo Duterte? I-report ito sa amin at maging bahagi ng kaso ni Duterte sa ICC. Sama-sama tayong nanawagan ng hustisya. Saad niya sa post sa kanyang X account. Ayan, nangangalap pa lang sila ng ebidensya. Kasi baka ang nakalagay sa warrant of arrest o charge sheet ba ni Tatay Digong, 43. Yun lang. So nasaan yung sinasabi nilang 30,000 na alleged EJK victims? Wala pa. Ngayon pa lang sila nagsisimula. Dagdag pa niya. Ang inyong mga impormasyong ibibigay ay tinuturing na confidential at hindi maaring ilabas sa publiko o kanino man na walang pahintulot. Maaari niyang mag-report sa Duterte victims at proton.me. Doon mag-report. Ito pa, sabi niya, sino mang naapektuhan ng mga pagpatay, illegal na pag-aresto at detention, torture, rape, at iba pang krimen kaugnay ng war on drugs ay maring dumulog sa amin upang maasisti sa pagpapanagot kay Duterte. So ito na rin yung resback ng mga netizens tungkol dito sa X account niya o Twitter dati. Tinakbakan siya ng mga netizens. Isang resback. Anak ng blank. Anak ng baka o anak ng... Ngayon pa, naghanap ng 30,000 victims. Ang hirap ba? Buhahaha. Next. Desperation move. No evidence. Crowdsourcing needed. Pathetic. Diba? Di ba may ebidensya na kayo? Bakit naghahanap pa? Tanim EJK, mga palamuning sinungaling. So, ano ba yung balita last week? Sabi ni Senator Bato, mga ICC investigators daw, nandiyan sa isang hotel sa Pasay, at tinatakot ang mga retired PNP na magperma ng affidavit, reklamo, laban kay PRRD. Kung hindi, delikado sila isasama sa mapaparusahan, mga ganun. Ano bang klaseng? So, lumalabas na yung naisampa nila sa ICC na informasyon o anong na kulang. Baka walang pangalan ng mga yun. Kaya ngayon, hindi sila makausad-usad kasi kulang sila ng detalye sa mga nagre-reklamo. Kaya ngayon pa sila nananawagan. Yan po ang lumalabas ngayon. So, ICC naman, tayo, yung sanksyon ng US government, pinarusahan o sinanksyon ang 4 na ICC judges. Isa na doon ang humahawak sa kaso ni Tatay Digong, Alipini Bosno. Basta
isa sa mga judges na pinitisyonan ng mga abogado ni Tatay Digong na kung pwede matanggal, ma-disqualified kasi nga hinihinala ang bias yung dalawang judges na yon, para mas malaki ang tsansa na manalo yung anong tawag yun, argument o sinampang document ng kampo ni PRRD na yung jurisdiction issue dapat desisyonan. Kasi sinasabi ng kampo ni PRRD, mga abogado niya, na wala ng jurisdiction ng ICC. So, yun ngayon ang hinihintay natin ng desisyon. May dalawang judge na bias sa paningin ng mga abogado ni PRRD, kaya pinapadesisyonan. Hopefully, may favorable decision anytime soon na lalabas, di makalabas ng ating Tatay Digong. So, alam ko, marami sa inyong nagdarasal. Ako rin. Kada umaga, kasama sa dasal ko ang mga Duterte na sana makalabas ang ating Tatay Digong. Kasi nga, ano ba yan? After all the years na paghihirap niya sa pagserbisyo sa gobyerno, tapos ikukulong pa siya ng ganun, napakasakit, di ba? Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aming tatay. But anyway, wag tayong mawalan ng pag-asa. Sana lang yung kalusugan ng Tatay Digong natin manatili. Nakakatakot naman yung sabi ni Ma'am Hanilet Abansinya, tinanong, kumusta ang health ni Tatay Digong? Ganun lang, expected. Kailan, kung mamamatay siya doon, mananagot, PBBM. Sabi naman ni Ma'am Abansinya, ano bang, hopefully, he is in good spirits. Kasi yung last update ni Attorney Roque is nag-enjoy na daw siya na nanonood ng TV, nagbabasa ng mga libro, sana ganun. Ano pa? Sabi naman ni Senator Amy, ay, ang hirap doon, napakalungkot. Ano ba ito? So anyway, wala pong imposible sa prayer. Ituloy po natin ang pagdarasal sa ating minamahal na Tatay Digong na makalabas siya bago mag 2028 para masaksihan niya ang pag-upong presidente ng kanyang unika iha, BP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin is pantulong sa tribo. May livelihood assistance tayo sa kanila. Nagpapatanim tayo ng sayote. Panoorin yung video na ito pagbenta nila ng harvest nilang sayote. Muna ni sila ang nag-harvest silang manang og sayote. Muna ni sila. Bala brato, sir, basta nga makapalit na karibis, may nakapalit na bugas. Pila kasako ang harvest ninyo manang? Napulo. Napulo ra ni kasako. Kay 300 ra ang sako. Nakuha na mo sako nga ipalit na mo, 25. Kapindra 200 ang sako. Sa ayun na lang isan kay makapalit na nito. Sudi dai baan. Bukas. May na lang bahalag brato. Brato basta kay naka-harvest me. At least nga makapalit og bugas. So napulo karon kasako ang inyong na-harvest nang. Napulo karon. Pila mo ka tawo nga nag-harvest sa napulo kasako? Na, kuan ni. 5, 6. Uno mo sa napulo kasako. Naay isa na duha. Oh. Tag 300 lang ang sako. Na kuan og sako. To 75 ra ang imong kuan kay 25 ang sako. Kay bra na pila karon ang gantang bugas. 120 ang gantang sa bukas karon. 120. So ang sako ang duha ka gantang 240. Igurasan maka Naibilis na gamay para sa bulat. Para lang sa bulad lang yun. isarasan na kadlaw, moro na sana saka gantang. Salamat karon sa salamat kay nakatanong ni sayute. Bala brato basta kay makakaon ni. Sige manang Kapalit na salamat. mo bugas. Sige, salamat.
magbulad. Oo. Mag-practice, magkugi ba, magkugi.